sige, pinsa mo na lang ako. Na, ano, tapos kayo rin, na tinutulungan nyo lang ako. Na ano. So, ganun yung mindset ko. Kaya, nakumbinsi ko naman na sila. Nakatulog ako. Tapos yung anak niya isa, pinakunta ko yung kapatid ko na nandun na ako. Hindi naman pala nag-open sila kasi birthday din niya. Nung ano na yan, time na yan. Birthday ng kapatid ko na siya yung may kontak ko. Di na nabasa yung message ng inutosan ko na magpa-rescue sana ako. Nung alauna, nandun na yung tropa. Second company ng first step yun. Siyempre, sino nagsumbong sa'yo? Wala, sinundan nila yung dugo ko. Yun sabi nila. Sundan na yung dugo. Kasi yung dugo talaga. Mula pa, tapos yung daanan ko talaga, hindi ko maayos kasi yung daanan ko kasi ganun na yun. Sudsud na yung isa eh. Kaya malulukit talaga nila kung saan ako. Siyempre ako dun, kinabahan talaga ako dun sa kasi, first time mo makakita ng malapitan ng kalaban sa ganyan sitwasyon. Tapos yung, sabi pa pag tutuluyan ka talaga, lalo pag sa encounter. Anong ginawa naman ng SF sa'yo? Nung nung hindi pa nila, sila nanay, nung kasagsaga, pag na may tao. Una pa nung nung may tumatahol pa yung aso, wala pang tao. Nung sunod na tahol ng aso yun na, may tao na sabi na yung nanay, tawagan yung tatay. There's may sundalo, labas sila. Silang brad yung magkasabi na ako sa mag-alala kami bahay. Tinaguan nila ako dun sa loob. Ako naman, siyempre, kinabahan ako. Isi-search talaga yun. Na siyempre, saan lang yun. Nandito na ako sa loob. Tapos sila, nandyan na sa labas. Wala na talaga. Hanggang sa, napapansin nung isa, na nandun ako. Sabi na, Agaw, labas ka dyan. Sabi niya, labas ka dyan. Sabi ko, hindi ako makalabas. Kasi akala na may baril ako. Wala na akong baril. Labas ka dyan, hindi ka namin nakasaktan. Hanggang sa, hindi ako talaga lumabas. Sinabi na, yung tatay kasi, sinabi niya rin niya na, nandyan na rin ako. Kasi, malalaman, hindi naman na yun. Kaya, hindi ako lumabas hanggat, hindi sumabay. Nagiging wise din ako din, bakit tuluyan ako. Wala na yung pangarap ko na makasama yung pamilya ko, matuluyan ako doon. Kasi yung paniniwala ko. Kaya sumama yung sabi na naman nila nanay, sir, hindi na yan, sir, walang baril yan, sir, hindi na makalakad talaga. Kaya, pinuksan nila yung kortina lang yung kortina lang. Yung nakapagitan namin sa kayo mga tropa. Nung sinabi nila tapos may sinama man sila kasi na may sinama sila din na kakilala ko rin. Pero wala akong tiwala kasi matagal na rin yung nag-surrender. Tapos galit pa ako dun yung mga ganong tao. Wala akong tiwala talaga. Hindi ako napagaan yung loob ko kasi lalo na nung nalaman ko pa na-isip sila. Kasi yung takot ka? Oo, yung kuda kasi, nalaman ko yung kuda na tinanong ko kasi anong unit sila. Ayaw man magbigay kasi pero nalaman ko nung tumawag sa radyo, ganito yung call sign niya. Nalaman ko na isip. Tapos siyempre, yun yung pinaka-berdogo sa namin, sa doktrina namin na isa pinaka-berdogo na yung isip talaga. Tutuluyan ka talaga niya. Siyempre, doble na yung kaba ko talaga, patay talaga ako dito. Hindi naman nung ako nila ng dextrose. Ni-dextrose naman nila ako. Yes, pang nag-dextrose sa'yo? Oo, nag-dextrose. So, anong gulat mo nung hindi naman pala berdugo yung SF? Hindi pa rin ako naniniwala. Kasi pwede na, inisip ko rin pakitang tao lang to. May ganito. Tapos nandyan kasi sila nanay. Hindi ako tutuluyan. Nung dalhin na nila ako, wala talaga, nagwawala talaga ako nung dalhin nila ako. Sabi, dalhin nila ako sa Ipapo Hospital. Wawala ako doon. Sabi ko, baka natuluyan ka. Huwag niyo ibigay, nay. Samahan niyo ako, nay. Hindi ako talaga. Kaya silang nanay, sige, pinasama. Nagbibihis sila tatay. Nagbibihis sila.
nung papunta na kami, nakarating na kami, lalakad kami din. Nakarating na kami sa sasakyan. Nandun na, nung pinaiwan na sila tatay, wala na yung kaba ko talaga, patay talaga ako. Ito, tutuluyan talaga ako rito. Kasi wala, si tatay kasi hindi na sila pinasama. Tutuluyan talaga ako dito. Wala. Talaga ako. Wala na ako para patayin talaga ako dito. Kasi siyempre kalaban mo eh. Ganun yung mindset ko eh. Isa ako sa dati, isa ako sa dudoktrina sa mga kasama na magbabasa pag nahuli kayo, ganito yung gagawin sa inyo. Wala akong karanasan sa ganun. Pero dahil doon yung baba galing sa taas, so base doon sa mga karanasan nila, siyempre ibababa ko rin yun sa mga kasamahan ko. Tapos ako basta-basta maniwala na siyempre, may ganun din ako na naluloko lang itong mga tayo, papatayin din ako ng mga ganun. Kaya, pa rin ako talaga. Hindi pa rin ako, kahit ako nila, hindi ako tinuluyan doon sa bahay na yun. At saka, dinidextrose nila ako. Hindi pa rin ako ulbusan ngayon, wala talaga na hindi nila ako tutuluyan. Inisip ko pa rin talaga, tutuluyan pa rin talaga ako nito. Na mga to. Pero yun nga, din naman, pero isa din naman kasi sa sa akin doon. Meron din akong pag-asa din kasi yung sinanay kasi nung nauna ko pa nung pagkaabot ko kasi sa bahay nila, dinasalan niya ako ba? Wala sa akin. Encounter ko yung religyoso tao eh. Tapos pagkadating ko din naman nasa hospital, yung pinagamot na ako, yung nakatabi ko rin naman, religyoso na din. Na siya yung nagpapasigla din sa akin, sabi na lahat ng may ang tawag dito, may dahilan, sabi niya. Kaya walang makakaya. Mananalig ka ng Panginoon. Hindi ko naniniwala ng Panginoon eh. Ay, ganun. Pero nakakatulong rin yun sa akin. Kaya yung sinabi na, unti-unti din naman na, hindi naman na ako na isinaktan na lang, napagamot nga ako doon. Binigyan na ako ng hanggang sa lumipat kami rito sa batalyon. Dito, unti-unti ko naman napagaan yung loob ko. Nung nakita ko yung mga lati kong kasamahan na hindi naman nga sila pinatay. Nandito sa batalyon? Oo, dito. Tsaka, siya yung tumutulong din sa akin na nagamot sa akin, yung dati kong kasama din na babae. Tulungan ako magamot. Nandito rin? Oo, nandito rin. Komportable kasi naman ako doon. Sinusurprise ako ng tropa nung time na yun kasi sabi nila, sige lang, pupunta kami na medical mo rito. Hindi ko alam kung sino. Pero nung nalaman ko na sila, pero may galit ako doon na sa kanila kasi ito tong mga to nagiging pa hirap sa bumaba sila ng ganun. Pero yun nga, sila yung naglinis sa sugat ko. Unti-unti naman napagaan. Sila nag-ano rin sila sa akin. Tapos, pagka kagabihan nun, naman, dumating na yung ang anak ko. Pinasundo nila yung anak ko. Anak ko. First time mo makita anak mo? First time ko nakita. Dito sa 1st Special Forces Battalion, dito mo una nakita. After 4 years? After talaga. Mula nung pagka-anak ng anak ko. Ngayon ko, noon pala nakita. Magpo 4 years na siya. Saka ko lang makita siya. Hindi, 2 na anak mo nun, di ba? 4 years na saka 2. Parehong hindi mo na, yung 4 years old ang hindi mo pa nakita? Yung 2. Kasi nung naanak din yung lalaki, wala man ako dun sa unit na sa yung asawa ko. So dito, dinala yung 2 mong anak, isang 4 years old, isang 2 years old, na parehong di mo pa nakita. Oo, dyan yun, dito. Anong feeling mo nung makita mo sila una? Kamukha mo ba? Hindi ko na nag-isip. Marami siya natutuwa din naman kasi hindi naman lumalapit sa akin kasi kakakita nila sa akin. Hindi ka nila kilala, di ba? Hindi nila kakilala. Pero masaya kasi yung pangarap mo na nung kasagsagan ng nung mabuhay ka sana para makita mo pa sila tupad. Nakita mo na. Pero yung talaga ako dun, siyempre natutuwa ako dun sa mga na nandyan sila. Pero siyempre yung na tiwala ko sa isip na wala pa talaga. Siyempre dun. Grabe yung ko pa talaga. Grabe ka, nakatira ka na nga dito sa SF Battalion. Hindi ka pa rin magtiwala.
Gusto ko nga, ang ano ko pa nga doon talaga, kahit nung nandyan yung, ano ko, kinausap na nga ako ng tropa ng time na yun, ayaw ko pa rin talaga na, ano, magdiwala sa kanila. Kasi, ang ano ko pa talaga doon, magpakulong talaga ako. Kasi ano ako, ang ano ko doon, paniniwala ko talaga, ayaw kong magkasala doon sa taas. So, kalaban ko tong ano part lang to ng ano nila, part lang to ng psycho nila na gawain. Nandito na nga yung mga anak mo. Ganun pa rin Oo, utak parang mo. ganun yung ano. Kahit nakaharap ko nga sila, parang yung loob ko pa rin, doon pa rin sa prinsipyo ko. Grabe. Ganun talaga. Kaya yung iyak talaga ako ng iyak ng ano ng gabi na yon kasi kailangan kong ano ba pipiliin ko, pamilya ko. Siyempre, ang gobyerno, may ano ko kalaban ako ng gobyerno. Siyempre, may pananagutan ako di ba? Ano yung ano ko, paano ako makalabas sa ganitong sitwasyon? Na, nandiyan na yung pamilya ko, tapos yung prinsipyo ko naman, maiiwanan ko. Yung ano ko, yung paninigan ko pala, magpapakulong talaga ako, ayaw ko talaga sa army, ayaw ko sa isip. Ganun ako. Kasi talagang, sabi ko nga, wala naman ng kasalanan sila sa akin nung bago ko nag-inti, pero dahil doktrina yon para sa akin, matagal kong parang may ko, sama ako ng loob, parang gano'n. Yan, kaya, nung mga madaling araw na rin, iyak pa rin ako iyak. So, sabi ng mama ko, baguhin mo yung desisyon mo. Nandito ka na nun? Nandyan na ako. Baguhin mo yung desisyon mo na magpapakulong ka. Paano na yung mga paano na yung mga anak mo? At saka kami mga matatanda na. Sino mag-aalaga sa kanila? Kaya doon rin ako na ako. Tapos siyempre yung tropa, sabi din naman ng tropa sa akin, na isipin mo yung mo, Sky, yung mga bata mo. Diyan naman maliliit pa, kawawa. Kung yung desisyon mo papakulong ka. Ay doon. Doon ako nag-desisyon na rin ako ng sige, pero magulo isip ko doon na. Pero yung desisyon ko na piliin ko na yung pamilya ko. Kasi inisip ko ba na kung hindi naman ako iniwan din, wala naman ako sa ganitong sitwasyon. Wala ka dito ngayon? Wala ako rito sa sa isip, sa kalaban. Iniwan nila ako Tapos, nakita ko pamilya ko, sasayangan ko ba yung sitwasyon na ito? Yung pagkakataong ito, makasama ko yung pamilya ko. Diba? So, ganun yung nangyari. Pero magulong ang isip ko nun. Hanggang sa umabot yung mga time na ilang araw ako rito, tapos mababait naman yung pakikitungon ng na sa akin, first step sa akin, yung mga tropa, nalagaan naman nila ako. Kaya, unti-unti na rin napagaan yung loob ko sa kanila. Na, yung pag-iisip ko natutuwa ako, nawawala. Ganun ba? Tapos, yung, pa nga, nakasama ko, sinamahan pa nga nila, nag-request ako ng Siyempre, medyo may pag-ano din na. Siyempre, gusto ko rin kasi talaga makasama yung mga bata ko din. Ilang linggo lang sila, tapos kailangan ilang araw lang, kinabukasan, umalis na sila kasi, may, yung mga kapatid ko doon na mga maliit na walang mag-alaga din. Kaya, nag-request na rin ako na ako na lang yung magbisita ako sa birthday ng anak ko. Na tong pangalawang birthday ng bunso ko. Kailan yun? Tapos na tapos na nung September 5. August ako, September 5. Ako, na pumunta kami doon sa sa birthday ng anak ko. Sinamahan akong tropa, binigyan ako ng pera pang gastos. Yan yung una kasi birthday niya, itlog lang yung niluto na kasi wala nga nga sila. Itlog lang pinakain sa kanya. Nung pangalawang birthday na, yun, medyo bungga yun kasi bilan niya yung cake kasi pinadala na akong pera na ng tropa. Sinamahan nila ako doon para sa birthday. Siyempre, nakakaano din naman yun. Kahit nga doon sa pangalawang yung birthday rin ng anak ko nung December din. December 9, 2024. Pinadalan pa rin ng tropa yung bata ko doon. Na rin, sa pang-apat rin niya na taon, yung pa rin yung naka-birthday ng may manok.
Kasi itlog-itlog nga lang sila. Kaya ganun naman na sitwasyon. Kaya yun nga sa ano, kahit nga doon sa mula sa sabi mo nga kanina mula doon sa gano'n na paano nag-turn yung pag-iisip ko na galing sa kahit nandito na ako sa loob nga gusto ko pa rin bumalik doon. Pero bakit ngayon mas pinili kong manatili talikuran yung prinsipyo kasi dahil talaga yun sa pamilya ko, mga bata ko talaga. Tapos naisip ko kasi talaga na tapos na yung ano din yung time ko doon eh. Kasi yun kung hindi ako iniwan, hindi wala naman ako rito. Iniwan nila ako. Siguro yun na rin yung ano na pino na iwanan nila ako para makuha ako ng tropa tapos mapabalik sa pamilya ko. Medyo masakit nga lang pagkabalik kasi kailangan mo pang matamaan ng ulo mo, tamaan ka sa likod bago ka makabalik. Pero at least nakabalik. Pero ganun man talaga ang mundo. Kung hindi masakit o hindi mabigat, hindi ka babalik. Yung normal na sitwasyon lang. Pero kung sa ano sa ngayon, kung iisipin ko sa ngayon, mas nakikita mo ba yung ano, kung ano yung mundo ngayon, kung ano yung kagandahan ng ganito ka. Wala kang ang tawag ito, walang naghahabol sa'yo. Siyempre noon sa kabila, inhabol ako. Pero sa dito, kung kailan mo gusto makita pamilya, makita mo. Tapos may sahod ka na rin. Kasi tinamira naman akong sahod. Tinulungan naman ako magkaroon ng trabaho. Siyempre nakakatuwa din naman yung mga ganun. Kaya, isa rin yun sa dahilan na bakit bakit ako pinipili yung mula doon sa pagiging talagang matigas sa kung ano yung matibay sa panghawak ng prinsipyo ko. Bakit nag-turn ako sa nandito na ako sa ngayon? Kasi isa talaga doon yung pamilya ko talaga. At saka mababait naman yung ano, wala namang masama na ipinapakita kanila sa akin. Hindi naman ako sinasaktan ng tropa. Tinutulungan pa nga ako. Yung pamilya ko. Kahit nga ngayon, nagbibigay man sila ng kahit nandito na kami, yung asawa ko nandyan na. Sinuportahan pa rin yung pamilya ko yung bigas, pagkain nila. At siyempre, sino pa yung hindi maano? Marami nga nagtatanong sa Totoo naman yan. Totoo yan. Diba? Hindi fake yung ginagawa ng special forces sa'yo. Marami nga nagtatanong sa akin na kahit tropa inisip na sa akin, kung babalik ka pa, minsan magtatanong, parang nila ako, babalik ka pa ba sa loob? Sabi ko, kahit yung mga nadirad ako na dumaan ako sa dirad. Tinatanong na ako, babalik ka pa ba doon, kuya? Kasi kuya na. Ako hindi na ako babalik doon. Kasi kahit wala akong baril na dala. Pero, hindi na ako babalik kasi talaga. Kasi, ba't ba ako babalik na nakasama ko na pamilya ko Tapos, wala namang masamang ginagawa nila sa akin. Ba't ako babalik doon? Anong pangarap mo na ngayon? Siyempre, yung pangarap ko naman talaga is talaga. Yung pinakauna ko naman din talaga. Siyempre, ginagawa ko naman din to lahat Siguro ang mga pangyayaring to para sa pamilya ko. Sabi ko nga sa pamilya ko nang nakakita ko sila. Kasi yung kwento nila, yung mga paghihirap nila, sabi ko nga, swerte talaga ako. Swerte kayo kasi buhay pa ako. Nabubuhay ako. Matutulungan ko na kayo rito. So, yun naman yung ko, na makakatulong din para sa pamilya ko na sana magkaroon ng estable na pangkabuhayan para sa kanila kahit hindi sa akin. Naman ako. Sana naman ako sa simpleng buhay kasi nakaya ko nga yung 9 na taon doon alos wala kang makain ngayon pa. Pero para sa kanila yun. Yeah. Isa din sana, matry rin natin na ito. Baka meron pa ka matry ito makapag-aral. Hindi ka may iba pang mga. So, talagang edukasyon pa rin. Gusto mo pa rin gusto rin matapos ang high school, sa college. Maranasan natin yung college. So may pagkakataon sana. Siguro pero may natin 29, may nag-graduate ka na 60 years old na Wala, bata ka pa. Try lang natin kasi nung kabataan natin, wala nadala tayo sa emosyon na kunting problema sama agad sa kung sa ano-ano tapos hindi nag-iisip na ano yung kahihinatnan mo. Pwede mo ikamatay, mapalayo ka sa pamilya mo. Tapos yung pag-aaral, hindi mo napahalagahan. Pero sa ngayon, naisip ko rin naman yung gano'n. Kaya gusto kong bumawi naman talaga din sa pamilya ko. Kasi yun nga, kung
Hindi ko naman din iniisip na nagiging successful ako kung hindi ko sumama din sa taas. Successful na ako ngayon na tao. Pero, siguro may naabot na rin naman siguro kahit pa paano. Na may naipundar. Hindi katulad nung pagbaba ko, wala talaga. Buti na nga lang ngayon, supportive naman yung first step sa akin. Yung battalion commander ng first step. Supportive naman siya sa akin. Paano mapaayos yung kinukumusta nga palagi yung kalagayan ng pamilya ko, tsaka yung pera na natanggap ko sa sahod ko, ano yung ginagawa ko, saan napupunta. Kasi yung gusto niya talaga, hindi masasayang yung pinaghirapan ko. Papasalamat din naman na talaga ako doon. Anong pasalamat mo ngayon sa First SF na nandito ka ngayon, secure ka na, hindi ka na hinahabol ng kalaban kami? Yung unang-una talaga, papasalamat ko na hindi ako tinuluyan dun sa hindi ako tinuluyan. Ako kasi unang tuluyan, patay na, wala na ako ngayon. So yun, pasalamat ako doon na binigyan ako ng second chance talaga na mabuhay. Na makita yung pamilya ko. Yun talaga, malaking pasasalamat ko sa sa first step doon. Saka namulat ako ulit pa na masaya ang malabas. Masaya din labas kasama mo yung pamilya mo, mga kaibigan mo. Ganun. Tapos na-turn yung pag-iisip ko. Mula dati kasi sa inuuna mo yung iba na mahirap talaga, mahirap mangyari. Gustuhin mo man na tulungan ang lahat pero hindi mo talaga makakaya, hindi ka nga sa Superman. Pero yung pamilya mo na napapabayaan mo. Sa ngayon kasi, mas nakapokus ako sa ngayon kasi nung pagkatapos kasi nung pinasama ako sa DIRAD, na realization ko kasi doon is malaki talaga yung responsibilidad natin as magulang ka, as anak ka para sa pamilya mo. Yung doon, kung gusto mo ang tawag ito, itinuro sa amin doon, kung gusto mo ng kapayapaan sa bansa mo, simulan mo sa sarili mo, tas spread mo dito sa ibang tao para magkaroon. Parang ganun. Nakaka-inspired ka sa iba ba. Yun yung pasalamat. Hindi ko ma-realize kasi yung mga ganyan kung hindi ako nakababa. Hindi ako binuhay. Kaya, salamat ako dun sa ngayon. Kung ano ako ngayon, siyempre, mayroon kasi nagtatanong sa akin, ganyan na ba daw ako, ganito na ba daw ako magsalita. Hindi, sabi ko hindi. Kung hindi ako nakababa rito, nadagdagan lang tong mga to sa na-encounter kong mga tao. Mula nung pagkababa ako na iba't iba. Army, mga iba't ibang professional na nakakausap ko rin na nandito sa baba. Siyempre, nakakatulong rin sa akin. Nagmamotivate sa akin na kahit kahit nasayang 9 na taon mo, hindi pa huli ang lahat. Magsikap ka lang, sabi niya. Kaya mo yun. Batang-bata ka pa. 29 years old, 2 anak mo. Baka madagdagan pa. Sana, pero kung okay lang yun. Buhay, mahirap. Magbutihin mo lang tong trabaho mo with the Special Forces. Sana, baka malay mo, magsundalo ka. Maraming mga kwentong ganyan. Malay natin. Pero baka hindi natin kayanin yun kasi para yun sa mga yung mga taas yung IQ ba. Ang tawag ito yung mga matataba utak. Na meron, yan. At saka, ang Lord, bumalik na ang pananampalataya mo sa Diyos. Oh, wow, talaga. Doon bumalik nung, pinasok ako doon sa DIRAD talaga. Kasi, isa yun sa module namin doon, talaga. Kasi, kahit hindi naman ako naniniwala nung una, sabi ko naman, kung maniniwala, totoo nga naman pala talaga kasi pagkakabalik ko lang eh. Tapos ako pa yung nagiging team leader kasi doon. Nagmamando doon sa mga tao. Tapos ako yung naatasan na bawat gabi magbasa kayo ng verse tapos mag-share kayo. Nag-share din ako kahit hindi ko yun kasi hindi nga ako naniniwala. Pero dumating yung panahon talaga na na-touch din ako kasi tinatanong ko sa pastor din yung nangyayari ba sa akin, pastor, milagro ba itong nangyayari sa buhay ko? Ganito. Kinuwento kasi sabi nila,
Milagro yan. Kahit sino, tinatanong ko sa mga tao, kina-counter ko. Kasi hindi ako naniniwala sa milagro talaga. Sabi ko, pero unti-unti, sabi hanggat may isang pastor na nagsabi sa amin, na magtiwala ka muna, maniwala ka muna sa Panginoon bago mo makikita milagro. Pag magtiwala ka sa inyo, makikita. Hanggang sa, ano ko yun, inabsorb ko yung sinasabi niya nung naniniwala ako. Na-realize ko na sa kaswerte ko talaga. Kasi sa kadami-dami ng namatay doon sa taas, bakit ako hindi? 2 beses pa ako sa 2024, nabuhay pa ako. Diba? Tapos mga na-encounter ko mga tao, mga religyoso, nagbigay sa akin ng para, nasa ngayon. Kaya, talaga, pasalamat din ako talaga sa Panginoon na binuhay na ako. Siguro, malay natin, ginawang instrumento yung na yun. Kaya ginawa yung trahedya na yun, yung bakbaka na yun, sa pamagitan ng First SF para makabalik ako sa pamilya ko. Hindi natin alam. Ano pang cool. Sabi nga ng iba, baka magiging pastor ka. Hindi ko alam. Malay natin. Pero ang natin ngayon is focus tayo muna sa pamilya naman na talaga. Saka kagawa ng kabutihan na yun. Yun talaga yung pasasalamat ko sa first. Hindi man natin may isa kasi, may isa-isa. Pero sa pangkabuuan, malaki yung tulong nila sa ko talaga. Sa kung ano o yung narating ko ngayon. Kung ano yung nabot ko ngayon sa sarili ko. Yun. Maraming salamat, Brother Sky. Mabuhay ka. Mabuhay ang pamilya mo. Sa